kasagutan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos muli sumagana sa bawat isa sa atin. Sa aral at turo na ating pag-aaralan sa banal na kasulatan, ito po ay ating tungayan sa aklat ng Lucas, chapter 16, verse 10 to 13. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo nga ay di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magtitiwala sa inyo sa mga tunay na kayamanan? O kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo ay magbibigay ng inyong sarili? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kayo magtatapat sa isa at mawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At eto nga yung ating paksang aaralan about sa tinatawag na divine wealth, o ang tinatawag na banal na yaman o banal na kayamanan. At ito po, kinukumpara na nga dito ng ating Panginoon Jesucristo. Dito sa uli, binanggit dito, hindi kayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Paglilingkuran nyo ang Diyos o ang paglilingkuran nyo ay ang kayamanan. Kaya dahil dito, napakahalaga na makita natin at tayo'y lumakad, humakbang na may pananampalataya na ang matimbang ay ang ating Panginoon Diyos kaysa mga bagay na naririto sa ibabaw ng lupa o ang mga material na bagay. Ang sabi dito sa verse 11, kung kayo di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino magkakatiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Actually, lahat ng bagay ay matuwid, pero hindi lahat ng bagay ay nararapat. Kaya ito lang yung ating makikita about sa tinatawag na material na kayamanan, material world. Ito po ay hangad ng lahat ng tao. Lahat ay hangad talaga ito dahil actually hindi naman talagang yung yamang saganang-sagana. Kasi ang pangangailangan ng tao, lalo na sa panahon natin ngayon, lalo na kung ikaw ay nasa kabayanan, nasa syudad, kailangan mo talaga ang pera. At minsan hindi lang basta pera, meron kang maraming stock na pera, yung hindi ka mauubusan ng pera, yun ba ang gusto ng mga tao? And then, kasunod na rin yung pagkauhaw sa kalwalhatian sa pamagitan ng yaman o ang pagiging maraming pera, ay mabibili mo yung mga bagay na magbibigay ng kalwalhatian sa iyo. Kagaya nga ng worldly pleasure. Sabihin nga natin, yung buhay na marangya, yung buhay na kung saan ay hinahangad ng marami. Pero kagaya pa rin ang ating laging pinapangaral at yun po ang ating ini-emphasize, wala nga doon talaga yung tunay na buhay. Dahil si Haring Solomon ay nagsabi nga sa kanyang sarili, I hated life, for the works under the sun is grievous unto me. All is vexation of life and vanity. Nang ibig sabihin, hindi nasumpungan ni Haring Solomon yung tunay na buhay sa ibabaw ng lupa. Bagamat nasa kanya na yung lahat ng mga panahon niyang yon. Ibig sabihin, kung sa kayaman at kayamanan, talagang lalo na dadagdagan yung kayamanan niya, hindi nababawasan. Kasi nga, nakikipagkaibigan sa kanya yung mga hari at may mga dalang kaloob taon-taon. And then, ito yung ating makikita, yung masusumpungan natin sa buhay ni Haring Solomon, empty yung kanyang loob. Hindi lubos at ganap yung kanyang kasiyahan, may kulang pa rin. Kaya ito yung nais ng ating Panginoon Diyos na makita maging sa panahon natin ngayon, kagaya ng pag-aaral natin nakaraan, ano nga ba ang buhay. Kaya dahil dito, etong yaman, naandito yung tunay na buhay, yung tunay na kayamanan. Sabi rito, kung di kayo naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino magbibigay sa inyo ng tunay na kayamanan?
Actually, binanggit lang yun ng Panginoon Jesucristo na masamang kayamanan kasi nga nagagamit yan sa masamang bagay at yan ay hinahangad din sa pamagitan din ng masamang bagay. Ibig sabihin sa masamang paraan. No, nung una pa man, sa totoo lang, ang gera, kasama lagi dyan yung looting. Kaya nga sa panahon ng Haring Ezekias, nung siya'y magkasakit, may dumalaw sa kanya na taga-malayong lupain. Na ang sabi nga ay, nung siya'y may sakit, nung dumalaw sa kanya, natuwa si Haring Ezekias na may nagpapahalaga sa kanya. Then ipinakita niya ngayon yung yaman ng Israel. Kaya sabi ni Propeta Isaias, ano ang nakita sa iyo ng taong yun? Sabi ni Haring Ezekias, lahat, walang nalihim. Sabi ni Propeta Isaias, gumawa kami kamangmangan, lahat ng nakita sa iyo ay dadalhin sa lupain ng mga Kaldeo. Yun na nga ang nangyari. Nakita ng mga Kaldeo ang yaman ng Israel noon at yun na nga yung panahon ni King Nebuchadnezzar. Na ibig sabihin, nung mga panahon yon, dumating na yung pananakop sa kanila, hindi dahil galit sa kanila, kundi nagkaroon ng interes sa yaman ng Israel. At yun yan nangyari. Nasamsam yung yaman ng Israel at dinala nga doon sa Caldeo or sa Babylonia. Sa panahon natin ngayon ay yun ay Iraq. Ano? Kaya dahil dito, tinawag ng Panginoon na masamang kayamanan kasi nga pag nakita sa iyo yung yamang yaon, pag iinteresan ng iba, sukdulan, dumanak ang dugo. Yun nga yung masamang kayamanan. Pero ito, makikita natin ang kayamanang tinuturo ng ating Panginoon. Pangit man sabihin, kahit ihain mo na, kahit sabi nga sa salitang kanto, kahit ipagduldulan mo na, ayaw tanggapin. Pero ito yung tunay na kayamanan. Kaya dito, pag-aralan po natin kung ano itong tunay na kayamanan na binabanggit ng ating Panginoon Jesucristo. Ito yung tinatawag na fulfillment of life, yung satisfaction nga ng buhay, yung ang kapayapaan, kapanatagan, at yung talagang lubos at ganap na kasiyahan. Yan yung tunay na kayamanan na kung saan yan yung nais ni Haring Solomon at hindi nga niya nakamit. Bakit? Kasi nga wala pang redemption. Kaya napakahalaga na magpasimula po tayo na makita po natin basically kung paano natin makakamit ang mga yamang ito sa ibabaw ng lupang ito. Swerte lamang po yung babagsak sa iyo ang yaman ng sanlibutan nang hindi mo pinaghihirapan. Swerte-swerte lang yon, kagaya po ng mga tumatama sa loto. No? Instant yaman, instant millionaire. O kaya naman may mga tao na kung saan ay naging maganda ang kalooban or else mga kwentong kotsero o kwentong pelikula na may mga ganon sa mga nobela na ikaw pala yung hinahanap ng isang bilyonaryo, yung kanyang apo at ikaw yung nasumpungan. Yung mga instant, yung kanilang pagyaman. Pero ito naman yung ating makikita, ito naman yung ating mapapansin. Sa buhay, sa ibabaw ng lupang ito, kailangan po yung pagsisikap. Kung gusto mong yumaman, no, kailangan mo yung hardworking. Kailangan mo talaga yung estratehiya. Kailangan mo talaga yung talino. Kailangan mo talaga yung maayos na pagmamanage o pamamahala kung paano mo mapapalago ang iyong pera. Kaya ibig sabihin, ito po ay pinagsisikapan. At dahil nga sa kanilang mga pagsisikap, di yun, yumayaman nga sila. No? Kung ganon, sa mga material na bagay, na pagsisikap, ang ginagawa ng mga tao, ganito rin ang kayamanan na sinasabi ng ating Panginoon, yung tinatawag na divine wealth. Yung divine wealth na ito yung tinutukoy ni Apostol Pablo sa aklat ng Colosas chapter 2 verse 2. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Colosas chapter 2 verse 2. Upang mga aliwang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa
upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa matuwid bagay sa Jesucristo, na siyang kinatataguan ng lahat ng kayamanan at ng karunungan at ng kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga salitang kaakit-akit. Kaya ibig sabihin, ang pagkaunawa sa hiwaga ng ating Panginoon Diyos, dun sa yaman na maaaring maangkin ng tao o matanggap ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Siya yung kinatataguan ng mga yaman, ng karunungan at ng kaalaman. Kaya ibig sabihin, kung titingnan natin, bakit ang tao naghahangad ng yaman? Siyempre para masiyahan, para mapayapa, mapanatag. Ibig sabihin secured siya, hindi siya mag-aalala sa bukas dahil marami siyang naka-stock na yaman. Hindi siya mag-aalala kung may kakainin o wala. Hindi kagaya nung walang yaman, sabi nga, isang kahig, isang tuka. Pag nakaraos ngayon, bahala na uli bukas, kayod na naman bukas, trabaho naman bukas. Ang masakit, yun nga, pagka dumating yung mga kakaibang gastusin, lang doon nagigipit. Kung ikay mayaman, di walang problema. But actually, hindi nga yun yung lubos at ganap. Eto, balikan po natin yung sinasabing tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan, ito po yung yaman natin dito sa ibabaw ng lupa. At ito ay tataglayin natin hanggang sa kabilang buhay. Pero yung mga material na bagay, yaman ng sanlibutan, pilak, ginto, karangyaan dito sa ibabaw ng lupa, karangalan dito sa ibabaw ng lupa, di po natin yan madadala pag alis natin dito sa ibabaw ng lupa. Pero yung may malinis na puso, yung may magandang kalooban, yung merong katwiran, righteousness ng ating Panginoon Diyos at may kabanalan ng ating Panginoon, hanggang sa kabilang buhay, daladala natin yan. At higit sa lahat, payapa tayo, panatag tayo kung tayo humarap sa ating Panginoon. Wala tayong agam-agam, wala tayong pagkabalisa o wala tayong pagkatakot na tayo ay hahatulan ng ating Panginoon gaya ng mga pangangaral natin na sinasabi sa Romans chapter 8, walang hatol sa mga nakay Kristo Jesus na lumakad na daw ayon sa spiritual, hindi ayon sa laman. Kaya ibig sabihin, ang tunay na kayamanan, ito ay nagdadala ng kapayapaan, kapanatagan, kakontentuhan at yung katuwaan. No? Ano ba ang feeling ng mga yumayaman? Lalo na yung mga instant yaman, yung mga nababalita natin na yumayaman ng bigla. Sabihin natin, tumama sa loto. Yun nga tayo mga Pilipino, nangarap ng ganon. No? Ibig sabihin, kung ikaw ay tumama sa loto, sabihin natin, tumama ka na lang ng 50 million. Di ba, laki ng tuwa mo? No? At marami naman po tumama sa loto, paglipas lang ng 8 taon, 10 taon, nawala na uli. Balik na uli sa dating buhay. Okay, ibig sabihin, nangawala, ibig sabihin, naranasan naman niya yung mabuhay ng marangya, sagana, kaya lang din niya na-manage kasi instant yaman. No? Pero yung bigla kang yumaman, siyempre, natural. Tuwan-tuwa ka nun, sigla-sigla ka nun. Halos di ka makatulog sa katuwaan, di malaman kung anong gagawin doon sa pera. No, at dahil nga doon na mismanagement, hindi na pangalagaan, di naubos din ulit. Pero yung iba na nagsikap, as in nagsikap, na may maintain nila. At eto rin, dito sa yamang ibinibigay ng ating Panginoon, ito po pinagsisikapan din ito. Wala po ditong instant na bigla kang bibigyan ng ating Panginoon ng tunay na kayamanan. Kaya nga sabi natin, doon sa mga kayamanan ng sanlibutan, bigla yumaman sila, pero pagkaraan lang ng ilang taon, 10 taon, 8 taon, nawala na uli. Kasi nga, hindi na pamalaan, hindi nagamit ng matuwid. Ganito rin ang salita ng ating Panginoon Diyos, ang tunay na kayamanan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos.
Yun tayo po ay tinighaw sa ating pagkauhaw sa paghanap natin ng tunay na buhay, kasiyahan, kapayapaan, kapanatagan, kakontentuhan. Yung nasumpungan natin na sinasabi ng Panginoon, ang umiinom ng tubig na ito sa balon na ito ni Jacob, muling mauuhaw. Pero yung iinom ng tubig na ibibigay ko, hindi na mauuhaw magpakailanman. Kaya ibig sabihin, yung tubig na ibinibigay ng ating Panginoon, totoo yun. Di na tayo mauuhaw magpakailanman. Pero hindi niya basta-basta yun ibibigay. Kaya sabi niya, kung nakikilala mo kung sino humingi sa'yo, na painumin mo ako, hihingi ka sa kanya, bibigyan ka naman niya ng tubig na buhay. Yung sinabi ng hihingi ka sa kanya, yun ay paghingi ng totoo mula sa puso. Yun talagang as in, sincere talaga. Nang ibig sabihin nga sa banal na kasulatan, may kasamang pagpupumilit, pagpupursige. Gaya rin po sa mga material na bagay, na yung iba'y nagpasimula din sa wala. Sabi nga, nagpasimula sa pag-aaral muna ng edukasyon, hanggang sa makatapos, nag-empleyado at nagnegosyo, at sa kanilang pagninegosyo, pinamahalaan nila ito ng maayos. At dahil dito, alam din nila kung paano yun mawawala. Pag pinabayaan nila yung negosyo, pag pinagwalang bahala na nila. Pero yung mga nagpasimula sa mababa, at pagkatapos ay yumaman, mahirap na maghirap yan kasi alam nila kung paano pamamahalaan. Kumpara doon sa mga instant yaman, pinamanahan ng lola, pinamanahan ng lolo, di sagana, pero pagkaraan na lang ng ilang taon, wala na, ubos na. No, kaya dahil dito, ito rin yung biyaya ng ating Panginoon. Bago niya ibigay yung biyayang ito, kailangan makita niya muna dun sa tao yung kanyang sincerity. At hindi lamang sincerity, syempre, step by step, lagi natin pinapangaral, kailangan yung pagkaunawa. Yung naunawaan. Kasi pag hindi naunawaan, babalik talaga yon sa pagwawalang bahala. Babaliwalain lang. Pwedeng ipagpalit. Sabi nga ng pagtukso sa Panginoon Kristo sa Matthew chapter 4, pwedeng ipagpalit sa tinapay. Nagaya ni Esau, yung birthright niya, pinagpalit niya sa isang pinggang sa isang lentehas, yung lugaw no lentehas. Sabi naman sa pelikula, isang pinggang pansit. Hindi naman pansit. Sa isang pinggang pagkain lang. Yung birthright niya, yung mga plano ng Diyos, yung magandang layunin ng Diyos sa kanyang buhay, pinagpalit niya sa pansamantalang pagtighaw sa kanyang pagkagutom. Yun yung kamangmangan. Kaya nga dito, napakahalaga na makita muna ng ating Panginoon Diyos sa tao yung sincerity bago niya ibigay yung tunay na yaman at ang tunay na yaman na redemption. Sapagkat yun na yung kapunuan sa ating Panginoon Kristo. Kaya magpapasimula tayo sa pagpapakumbaba. Doon sa pagpapakumbaba, sa Kanya tayo bibigyan ng pagkaunawa at mapalad na tayo kapag binigyan niya tayo ng pagkaunawa. At kung sakaling maunawaan natin, huwag natin sabihin ligtas na tayo o natubos na tayo. Hindi pa. Makikipagkasundo pa tayo sa Panginoon hanggang sa pagtibayin ito sa atin ng ating Panginoon at kanyang pinagtibay, doon lang mangyayari yung mga hiwaga ng ating Panginoon. Yung kalooban natin lilinisin, yun na nga yung Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Yun din yung Hebreo chapter 9 verse 14, yung budhi natin lilinisin, lahat ng kasalanan natin lilinisin talaga yan, ipapatawad niya. Then kung malinis na yung ating kalooban, bibigyan niya tayo ng bagong diwa, yung righteousness na nga. Then bibigyan niya tayo ng bagong puso, yun ang holiness, tatanggalin niya yung pusong bato. Then sa Kanya ilalagay sa loob natin yung Kanyang Espiritu. Then lalakad na tayo sa Kanyang kalooban, sa Kanyang katwiran, sa Kanyang kahatulan. Yun na ang ating lalakaran at yun yung tinatawag na pagiging bagong tao. Yung pagiging bagong silang, bagong tao na, bago nang nilalang.
Yun nga yung sabi ng Ephesians chapter 4 verse 23 to 24, mga bis kayo ng bagong pagkatao na ayon sa larawan ng Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Nilalang sa katwiran, righteousness, sa kabanalan, sa katotohanan, the restoration of the human being is to restore yung righteousness at holiness. Kapag bumalik yun, kompleto na uli yung tao. Nagaya ng nilalang niya noon. Kaya lang may dagdag pa. Yung pagkaalam ng mabuti at masama, hindi na mawawala yun sa tao. Kaya dahil dito, kapag bumalik yun, yung emptiness of life, mapupulpil na, mapupunuan na. At kapag napunuan yun, yun ang tunay na yaman na tinanggap natin sa ating Panginoon na sinasabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 8 na sinasabi niya, hindi nyo nakita ang Panginoon, sinampalatayanan nyo. Hindi nyo nakita ang Panginoon pero inibig nyo. Dahil dito nagagala kayo ng di kawasang kagalakan at puspos ng kaluwalhatian. Yun yung kagalakan, katuwaan na hindi kayang ipaliwanag kasi yung ating kaluluwang may buhay nakabalik sa Diyos. Kasi nakipagkasundo tayo sa dugo ng tipan. Kaya yung usapin ng pakikipagkasundo sa dugo ng tipan, eto yung paraan ng Diyos para ang buhay natin ay mapunuan. At kung sakaling matanggap natin ito, ito'y higit sa kayamanan ng sanlibutan. Kaya nga kay Haring Solomon, kulang ang buhay ni Haring Solomon. Hindi kompleto at kaya niya nasabi, I hated life. Empty yung kanyang loob. Yung kanyang isipan, hindi talagang payapa, hindi talagang panatag. Kaya dahil dito, sa bagong tipan, yun yung kaganapan na tinubos tayo ng Panginoon para yung kulang na hinahanap ni Haring Solomon matanggap na ng tao. Dahil ang tao pagod na rin kagaya ni Haring Solomon. Ang taong pinakamatalino sa ibabaw ng lupa na lumakad din sa kalooban ng ating Panginoon. At hinanap niya yung buhay pero di niya nasumpungan. Buhay sa ibabaw ng lupang ito, andun siya sa bundok ng tagumpay. Yung hinahangad ng tao na yumaman, sikat, matalino, makapangyarihan, wala ngang hari na gustong kumontra sa kanya o makipagdigma sa kanya. Nakikipagkaibigan pa nga, kaya yung yaman ni Haring Solomon, dumadami ng dumadami. Kahit pagawa siya ng pagawa ng kanyang mga project, pagawa siya ng halamanan, pagawa siya ng mga mansyon, mga palasyo para sa kanyang mga asawa. Hindi nauubos yung yaman na dadagdagan pa. Pero dumating sa punto, hindi yun ang buhay. Sabi ni Haring Solomon, I hated life, for the works under the sun is grievous unto me. Kaya ibig sabihin, ang tunay na kayamanan ay yung magpupuno ng ating loob at magbibigay kapayapaan ng ating isipan. May sinasabi ang aklat ng Kawikaan, chapter 8, verse 17, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, na kung saan, eto yung sinasabing tunay na yaman. Ang sabi dito, Proverbs chapter 8, verse 17, aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, yaon nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin. Oo, dumalaging mga kayamanan at kapwiran. Ang bunga ko ay maigi kaysa ginto. Oo, kaysa dalisay na ginto at ang pakinabang sa akin kaysa pilimpilak. Ako'y lumalakad sa daan ng katwiran, sa gitna ng mga landas ng kahatulan, upang aking papagmanahin ng pag-aari, yaon nagsisiibig sa akin, upang aking mapuno ang kanilang ingatang yaman. Eto, binanggit dito, ang karunungan, walang iba kundi yung banal na espiritu, kasi sabi dito sa verse 12, akong karunungan tumatahan sa kabaitan. Kaya ibig sabihin, eto yung sinasabi niya, akong karunungan, maigi ako kaysa ginto, kaysa mga pinimpila. Then lumalakad ako sa katwiran, sa kahatulan. Then iniibig ko yung mga umiibig sa akin at nasusumpungan ako nung mga masikap na humahanap sa akin. Then
upang, sabi rito, ay mapuno ko yung kanilang ingatang yaman. Nang ibig sabihin, pagmamanahin niya, sabi rito sa verse 21, aking pagmamanahin ng pag-aari, yun nagsisiibig sa akin upang aking mapuno ang kanilang ingatang yaman. Nasaan ba ang ingatang yaman? Naunawaan ko po, mga bandang huli na makita ko po mga hiwaga ng salita ng ating Panginoon. Ang ingatang yaman pala ng tao, naandito sa puso. No? Andun sa puso. Kasi yun po ang realidad. No? Kung ikaw ay mayaman, sabi na, pinamanahan ka ng iyong lolo, lola, karoon ka ng 1 bilyon, saan mo dadali yung 1 bilyon mo? Ibabaon sa lupa, itatago at maglalabas ka lang ng kaunti para iyong panggastos, o itatago mo sa bangko, mag-iiwan ka lang ng kaunti para panggastos mo. Ngayon, nasan yung iyong ingatang yaman, yung taguan, yung ingatang yaman? Sabi rito, upang aking mapuno ang kanilang ingatang yaman. Nasan ba ang ingatang yaman ng tao? Nasa bangko o nasa ilalim ng lupa o nandito sa puso? Kung ang yaman ng tao na material ay nasa bangko, sa kanyang puso natutuwa siya na meron siyang nakatabi, nakalagak sa bangko na yaman. Pero hindi siya natutuwa dahil yung pera niya nasa bangko. Ang natutuwa siya, may yaman siya, at ang natutuwa, puso. Kung siya may nakatagong yaman sa ilalim ng lupa, hindi po yung lupa ang kanyang katuwaan na may nakatago siya doon, kundi sa kanyang puso natutuwa siya na meron siyang yaman na nakatago. Kaya ang ingatang yaman ng tao nasa puso, material man o hindi. Kasi yung material, wala namang buhay yan eh. As in, walang buhay. Pero ang tunay na buhay, kahit ang tao, merong mga material na bagay nakatabi, nakatago, sabihin natin marami, pero yung puso pa rin ang usapin. Gaya ni Haring Solomon. Bakit si Haring Solomon nagsabi, I hated life? Ibig sabihin, naubusan ba siya ng yaman? Naubusan siya ng ginto? Hindi, dumami pa nga. Pero sa loob niya, empty. Kaya ngayon, ang tunay na kayamanan, yung redemption na ginawa ng Panginoon Kristo doon sa kasalanang ginawa ni Eva at ni Adan, nung mawala yung spiritual na wangis at larawan ng ating Panginoon sa tao, yung righteousness and holiness. Nang mawala yun, hindi na kumpleto ang buhay ng tao. May kulang na sa buhay niya. At ito'y inirestore ng ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng kanyang pagkatubos. Kaya dahil dito, yung kayamanang ito na sinasabi ng Panginoon, spiritually, eto rin yung katumbas ng material. Kung may material sa Haring Solomon, spiritually, yun ang kulang. Kaya niya sinabing, I hated life. Kaya dahil dito, kung babalik sa tao yung righteousness and holiness through redemption, mapapayapa ang tao, magagalak ang tao, makikita niya yung buong katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Colosas, chapter 2, verse 2, verse 3, si Jesus Christ yung kinatataguan ng lahat ng kayamanan, karunungan, kaalaman. Kaya ibig sabihin, sabi nga nung iba, tutuwa sila kapag sila ay may natatanging karunungan o natatanging kaalaman. Ano po ba yung mga natatanging kaalaman? Minsan secret lang yan, pero doon sa mga kaibigan nila, nire-rebuild nila, ito yan, ganito yun. Dahil doon natutuwa naman yung iba. Bakit? Nasharean siya ng mga bagay na nalilihim na pinakikinabangan naman niya. Pero ito, isang bagay na nalilihim sa maraming tao, ang tunay na kapunuan, kaganapan ng buhay ng tao is the restoration ng likeness and image of God. Pag yun ay bumalik, yun na, mapapayapa na, mapapanatag na ang buhay ng tao. Balik tayo. Pero ang mga bagay na ito, hindi talaga yan basta-basta rin ibinibigay ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Matthew 11, verse 12, mula noon, ang kaharian ng langit ay nagbabaka ng karahasan.
kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararanas. Ang ibig sabihin, kagaya binasa natin kanina sa Kawikaan chapter 8, nasusumpungan ako ng mga taong nagsusumikap na ako'y hanapin. Pero kung wala tayong pagsusumikap, di po natin masusumpungan. Kailangan po natin ng pagsusumikap at binabanggit din ng banal na kasulatan. Yun nga, Lucas chapter 16 verse 16, magpilit kayong pumasok sa makipot na pintuan. Maraming magpupumilit pero hindi mangyayari. Lucas chapter 13 verse 23-24. Nagpupumilit yung iba, hindi mangyayari. Ano ang kulang? Hindi po nila unawa. Kailangan po muna dumating sa kanila yung pagkaunawa, at ang pagkaunawa magpapasimula sa pagpapakumbaba. Maraming gusto maligtas, maraming gusto pumunta sa kaharian ng langit. Huwag silang hatulan ng ating Panginoon o makapasa sila sa paghatol ng ating Panginoon. Pero kapag walang unawa, hindi po mangyayari sa kanila yun, hindi pagtitibayin ng Panginoon. Bakit? Umiibig sila sa yaman ng sanlibutan at umiibig din sila sa biyaya, favor ng ating Panginoon. Kaya dahil doon, mamimili sila. Ngayon, alin ba ang matimbang? Yun naman talaga ang dapat, yung priority. Alin ba yung pinakang priority? Kaya ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Dapat unahin nyo muna kaharian ng Diyos. Unahin nyo muna yung yaman ng Diyos, yung magbibigay sa inyo ng lubos na kapayapaan, lubos na kasiyahan, lubos na kapanatagan. Yung muna ang unahin ninyo, yung yamang ibinibigay ng ating Panginoon spiritually. And then, yung mabuhay tayo ayon sa kanyang katwiran. I-priority natin yun. Then, ang sabi nito, lahat ng bagay idaragdag sa inyo. Di pa rin naman nagdadamot ang ating Panginoon para sa tinatawag na pleasure dito sa mga bagay na naririto sa ibabaw ng lupa. Pero dapat mas mataas ang paggalang, pagrespeto, pagkilala natin sa ating Panginoon Diyos at dun sa yaman na kanyang ibinigay sa atin. Alin ba ang mahalaga? Baka yung mag-mensahe natin, no? Alin ba ang mahalaga? Birthright ni Esau o yung isang mangkok na lentehas? Kapag ang umiral sa atin, kawala ng pananampalataya at di pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Napakaliit na bagay. Di ba? Isang mangkok na pagkain, katumbas ng birthright, na yung birthright na yun, hinahangad naman ni Jacob at napabigay nga kay Jacob. At yun nga masakit doon. Ang Diyos at noon, yung mga matutuwid sa harapan ng Diyos, meron talagang word of honor. Sabi nga, palabra de honor. Ang sinabi, ang sinalita. Ganun din ang Diyos. Ang sinabi, ang sinalita. Huwag niyong kakainin ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Walang pagsalang kay mamatay. Walang another chance. Eto si Esau, pinagpalit niya, pinagbili niya yung kanyang birthright. Sige, iyon na yung pagkapanganay ko. Pakainin mo ko. Anong magagawa ko sa birthright na yan? Ako naman mamamatay sa gutom. Jesus Christ hindi po namatay sa gutom 40 days and 40 nights. O sabihin na natin siya ay ang ating Panginoon makapangyarihan. Marami po nag-aayuno kahit 10 days, 20 days, hindi po namamatay. Ang inyong lingkod, nakapag-ayuno din po 5 araw na. 5 araw na hindi kumakain. Pero buhay pa naman. Nakaranas po ako 5 araw na di umiinom, hindi rin kumakain. Pero buhay. Pero ito si Jacob, si Esau, galing lang sa pangangaso, pagod na pagod, uhaw na uhaw. Nang dumating, gusto kakain. Sabi niya, mamamatay na siya. Anong gagawin niya sa kanyang birthright kung siya'y mamamatay? Sabi niya, iyon na yung pagkapanganay ko. Ang sabi ron, kahit anong gawin pa ni Jacob na pagsisisi, wala na. Wala nang nasumpungan sa kanya. Kaya ibig sabihin na ipagbili niya ang kanyang birthright, yun na yun.
nirespeto yun ng Diyos. Kaya ibig sabihin, ganun din yung sinasabi natin, wala pong gigiba sa templong banal, kundi yung namamahala ng templo. Kapag giniba niya yan, wala na yan. Giniba niya eh. At yun yung sinasabi natin, tayo yung saserdote dyan. At tinawag tayong templong banal. At bilang saserdote, meron tayong templong pamamahalaan, kaya tayo tinawag na templong banal, o kaya tayo tinawag na saserdote. Kung tayo saserdote, ano yung templo na pamamahalaan natin? Bawat sumasampalataya sa Panginoon, sabi nga na Revelation chapter 1, verse 6, at ginawa silang kaharian ng ating Panginoon at mga saserdote ng Panginoon Diyos. Kaya kung tayo ay saserdote, meron tayong pamamahalaan templo, at yung pamamahalaan natin templo, ito yung templong banal na inilagay ng ating Panginoon Diyos yung kanyang Espiritu dyan. Ngayon, kung niya dudungisan natin, tayo ang nagpasya. Hindi naman niya magiging templong banal kapag hindi na-restore yung righteousness. Ganun ang Diyos. Alam niya yon. Kung wala tayong righteousness, hindi niya gagawin templong banal ang budhin ng tao. Bakit? Hindi. Dudungisan niya yan. Para yung baboy na babalik sa pusali. Para yung aso na babalik sa kanyang suka. Pero kung meron ng righteousness, meron na ring holiness, yun na. Nang ibig sabihin, satisfied ang ating Panginoon, pero decision pa rin nung may katawan. At dahil doon, nakita natin na ito'y tunay na yaman, ito ay tunay na biyaya ng ating Panginoon, pakaiingatan na natin. Kaya naalala ko tuloy yung awit ng mga marami noon, mga nag-people's power. Di na ako papayag na muling mabawi. Ganon dapat. Kung nakamit natin yung tunay na kalayaan sa ating puso, yung kalinisan, nakita na natin na may taglay na tayong righteousness, wala tayong gana sa mga liko, wala tayong gana sa mga masasama, o wala tayong sigla doon sa mga layaw na yun. Basta lalakad tayo ng ayon sa katwiran, ayon sa kabanalan. Dapat ganun, di tayo papayag na ang templong banal madudungisan. Kaya ibig sabihin, balik tayo, ang ating Panginoon, ibibigay niya ang kasunduan ng dugo ng tipan, pagtitibayin niya kung nauunawaan natin yung ating papasukin. Nauunawaan natin yung bagay na pagkakasunduan natin, at nauunawaan din natin na ito yung kapunuan at sagot ng ating buhay. Kaya lagi ko po nababanggit din sa mga pangangaral, kahit sa mga bilanggo, yung Lucas chapter 11, verse 9 na sinasabi ron, nga ba, tingnan po natin, kung hihingi tayo sa Panginoon, wala po tayong dapat hingin, queuing na, kundi ang banal na Espiritu. Kaya lang ang tanong, sino naman ang hihingi ng banal na Espiritu? Siyempre, hingi tayo yung kailangan natin, malibang makita natin na ang kapunuan ng buhay ay ang restoration ng righteousness and holiness sa ating buhay. Hindi natin hihingi ng banal na Espiritu. Okay, dito nga, Lucas chapter 11 verse 9. Sinasabi ko sa inyo, magsingi kayo, kayo bibigyan, magsianap kayo, kayo makasusumpo, magsitukto kayo, at kayo bubuksan. Verse 13, kung kayo nga bagaman masasama, marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga nagsisihingi sa Kanya? Ito pong wealth o divine wealth ng ating Panginoon. Spiritually. Higit po ito sa material na bagay, ito ang magpupuno ng ating kalooban, magpupuno ng ating kasiyahan, yung emptiness of life. Ngayon, hindi ito ibibigay ng ating Panginoon kundi natin naintindihan, gaya ng sinasabi rito, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit ang hindi magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Kaya ang tanong, kailangan ba natin ang banal na Espiritu? In reality, alam ba natin ang pangsyon ng banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng kapayapaan, kapanatagan, kakontentuhan, kagalakan ng buhay? Kung hindi po natin alam, hindi po natin hihingin yan. Mas hihingin pa nga natin yung pera, yung ginto, yung yaman ng sanlibutan. Bakit? Kasi yun ang unawa natin eh. Alam natin yun ang magbibigay sa atin ng kasiyahan, pero sa maraming bagay,
na nagtagumpay na sa material na bagay, hindi po lubos ang kasiyahan. At bakit hindi po natin subukan yung panawagan naman ng ating Paiso Kristo? Nasabi nga na parito ako para magbigay ng buhay sa mga tupa, isang buhay na ganap at kasiyasiya. At kung pagod na tayo sa paghahanap ng tunay na kapayapaan, kasiyahan ng buhay, bakit di natin subukan na lumapit sa ating Panginoon? Sabi nga ng John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa ama kundi sa pamagitan ko. At ito rin sinabi ni Apostol Pablo, ang Panginoon Kristo ang kinatataguan ng mga lihim, mga hiwaga, mga kinatataguan ng yaman, ng kaalaman at karunungan. Kasi nga, eto, kung unawang-unawa natin ang mga bagay na ito, pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Pamantayan ng Panginoon ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit, hindi rin mapapagkatiwalaan sa malaki. Ang hindi mapagkatiwalaan sa masamang kayamanan, sino ang magbibigay sa inyo ng tunay na kayamanan? At ito pong tunay na kayamanan, ito po yung redemption ng ating Panginoong Hesus. At kapag nakapasok tayo dito at naranasan natin yung hiwaga at kapangyarihan nito, yung ganap na kalayaan, yung makikilalang katotohanan ng papalaya sa inyo, ang pinalayang anak, ganap na malaya. At yung ganap na kalayaan, yun na yun. Nang ibig sabihin, nakabalik yung ating spiritual sa harapan ng ating Panginoon, yung righteousness and holiness, dahil dito yung kapayapaan, kapanatagan bumabalik. At ito ang tunay na kayamanan sa puso ng tao. At hindi siya papayag na ito'y mawala. Kaya ginagarantiyahan ng Panginoon kapag meron ng righteousness, meron ng holiness, ilalagay niya ang kanyang espiritu sa loob nila at hindi siya mapapahiya. Na yung kanyang espiritu ay may makakatabing karumalduman na kasalanan. Kasi sasalain yan ng isip ng katwiran. Lahat ng hindi matuwid, lahat ng mali, lahat ng marumi, sinasala ng isip bago tumuloy sa puso. At tayo po yung mga saserdote, kaya tayo tinawag na saserdote. O hindi tayo nag-aral ng rules and regulation about law of Moses. Pero yung righteousness at holiness, alam natin ang malinis, alam natin ang matuwid. Kaya dahil dito, kumpiyansa ang ating Panginoon, hindi siya re-rejectin. Ano yung re-rejectin? Kasi po ganyan hindi po kasi maabot ng pagkaunawa. Alam po ninyo, matagal na rin po ako sa pananampalataya since 1991 at marami po akong nakita na mga katwirang suicide. Yung katwirang suicide, minsan lang ito, isang sisi lang ito kay Lord, patatawarin naman ako. Mangmang na pangatwiran. Ibig sabihin, handa siyang mag-commit sa kasalanan. At na nasa isip lang niya, isang sisi ko lang ito kay Lord, patatawarin ako. Pero yung reality, hindi niya alam, templo kang banal. Kung totoong templong banal. Kung totoong templong banal, hindi mo magagawa yun na yung banal na espiritong nananahan, pag pumasok dyan ang karumalduman, ang karumihan, aalis yung banal na espiritu. Hindi pwedeng sila magpapampuno sa loob. Hindi. Bahay ko ito. Hindi, pinapasok ako dito. Hindi pwedeng ganun. Kaya yun yung filosofiya ko noon, hindi talaga pwedeng magsama sa loob ng puso ng tao ang kasalanan at banal na espiritu. Kaya yun yung pamantayan ng ating Panginoong Kristo, ang tumingin sa isang babae, taglay ang masamang hangad, nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang puso. Sa kanyang puso. Kasi nga naandoon yung tinatawag na banal na espiritu. Tapos dudungisan mo. Tagal-tagal din po ako nag-ministeryo bilang pastor. At ang church po, malimit po, ako po naglilinis din dyan. Malimit. Gusto ko pag nagkakatipon at kami umaawit sa Panginoon, gusto ko ang church malinis.
Hindi po ako pumapayag na hindi ko lilinisan yan. Pero kapag may mga naglilinis na, salamat sa Diyos, may mga naglilinis. Pero kung walang maglilinis, ako po naglilinis niya. Kung ganun lang, gusto ko malinis. Lalo na kung tayo pinagkatiwalaan na isang tunay na kayamanan sa puso. Na andun na yung righteousness, andun na yung holiness. Ito ba dudungisan pa natin? Hindi. Kasi alam na natin ang katotohanan. Ito ba gigibain pa uli natin? Hindi na rin. Bakit ito yung tunay na kayamanan na taglay natin hanggang sa kabilang buhay? At ito ang tunay na kayamanan na hindi naman natin ipinagdadamot. Ito yung tunay na kayamanan na pangarap natin, kahilingan natin sa ating Panginoon Diyos kung paano mo, Panginoon, ibinigay ito sa akin. Matanggap naman ito ng aking kapwa. Kapwa, bagamat mostly, mahal sa buhay. Pero hindi pa rin kapwa pa rin. Wala kang itatanging sino man, maging sino man siya. Gusto mong ipaalam sa Kanya, gaya ng Panginoon Kristo, hindi lang po sa bansang Israel yung redemption. Sa lahat ng tao. Kaya hindi po siya nagtatangi ng tao, bagamat ayon sa kautusan, marami tayong makikita na sinasabi ng ating Panginoon, huwag kayong lalabas ng Israel, huwag kayong pupunta sa mga hintin. Dito lang sa Israel ang pangangaral ng Ebanghelyo. Pero pagkatapos nun, ibinili na niya sa Book of Acts chapter 1 verse 8, humayo kayo sa buong sanlibutan, sa lahat ng kinapal. Kaya ibig sabihin, hindi siya nagbabawal. Sa lahat ng tao, matanggap yung biyaya ng redemption na magbibigay kapayapaan, kapanatagan, kakontentuhan sa buhay ng tao, at ito ang tunay na kayamanan na pwede natin paglayin, daladala natin kahit saan. O, yan naalala ko po yung mga yaman, mga kayamanan, gaya po ng mga kwentong barbero o totoo man, nang pumotok ang Second World War na ang ating bansa nasakop ng Hapon, ay maraming kwentong barbero na yung iba may totoo. Yung kanilang kayamanan, dahil hindi kayang buhatin sa gabal lamang, ibinabaon talaga nila. Yung iba, inihuhulog sa balon. Gano'n naman yung mga inihuhulog sa balon. Tapos tatabunan ng mga bato, bukangin. Tapos yung pinali, babagsakan ng malaking bato, nakasyang-kasya lang doon. At pagkatapos tatabunan uli ng mga buhangin, lupa, bato uli na maliliit. Ngayon, ang lagi nilang sabi, babalikan kung makababalik pa. No, kasi ganun, kasi maraming bagay, minsan sa mabababaw laang na lupa. Minsan makakahukay ka ng mga kubyertos, yung mga pinggan, kutsara, na sabi nila, yan ng mga panahon ng Hapon, di na naman kayang dalhin yan, ay sayang. Anong gagawin? Ay di ibaon sa lupa. At pagkatapos nun, kung makababalik, ay babalikan. At kung di na makababalik, ay di babahin na. Ibig sabihin, yung mga bagay na rito mahalaga sa babaw ng lupa, di po natin kayang dalhin yan. Pero yung dala natin, yung kagalaan, kapayapaan, kapanatagan, proteksyon ng Diyos, kahit pumutok yung mga gera-gera na yan, taglay mo yung kapayapaan mula sa Diyos, taglay mo yung proteksyon mula sa Diyos, kahit wala kang dala, alam mo mabubuhay ka. Bakit? Alaga ka ng Diyos. At hindi lang alaga ng Diyos, lalo na kung tinuturing kang anak ng Diyos. Kahit yun lang ang dala mo, wala kang dalang salapi, alam mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, ang tunay na kayamanan, kaya tinawag na divine wealth. Ito yung kapunuan ng buhay ng tao. The righteousness and the holiness and restoration of the human being, yung pagiging anak natin ng ating Panginoon Diyos. Kaya ito, napakahalaga na hindi rin ito basta-basta matatanggap ng tao. Kailangan unawa ng tao para kanyang ingatan. Kasi kapag hindi naingatan, yun na, baliwala. Ano bang pipiliin ko? Ito, baka mapagaya nga daw kay Esau, pinagpalit na yung kanyang birthright. Itong birthright natin ngayon,
na tayo na ipagkasundo sa dugo ng tipan ng Panginoon at naranasan natin yung kapayapaan, kapanatagan, kagalakan, di kayang ipaliwanag na sinasabi ni Apostol Pedro. Kung maranasan natin yon at yung pagkaunawa sa katotohanan at biyaya ng ating Panginoon, taglay na natin yan hanggang sa kabilang buhay. Pagdating sa kabilang buhay, yan ay pagpupuri natin. Kaya sa aklat ng Revelation chapter 7, may mga pagpupuring yan. Luwalhati ng kordero ng Diyos. Luwalhati sa dugo ng kordero, kasi alam natin yun ang nagtibay at naglinis sa ating budi. At alam natin doon tayo nagkaroon ng kalayaan. Kaya hanggang doon taglay natin, salamat. Pero doon, salamat yung mama na, salamat, ang dami kong pag-aaral. Hindi, matutunaw ang buong mundo pagdating ng panahon. Walang matitira dito. Kaya ito daw tunay na kayamanan. Kailangan po dito talaga yung faithfulness. Yung tayo po ay maging katiwala. Pero lahat ng bagay nito darating sa pagpapakumbaba. Yan po lagi ko sinasabi. Magpakumbaba, then pag dumating yung pagkaunawa, malaki-laki na kumbagay. Kasi pag naunawaan natin, makakapagpasya tayo ng matuwid. Pero kung naunawaan na natin at hindi pa rin tayo nakapagpasya ng matuwid, wala nang magagawa ang ating Panginoon. Kaya dahil dito mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, divine wealth, spiritual, hindi po material. At marami po ang napahamak at hindi nga nasumpungan ng tunay na buhay dahil lang sa material. Harinawa po, naunawaan natin at nabigyan po natin ng importansya ang dakilang kaloob ng ating Panginoon Diyos, buhay na walang hanggan. Tayo po yung manalangin.